SketchUp. Pag tinry niya, hindi siya mag-open. So ang SketchUp, kaya kung may pinapalipat ng user account, is nandito. Yan. So nandito yung SketchUp. So ngayon, it's up to you, no? Kung ayaw nyo, kung gusto nyo muna mag-panoorin yung lecture or gusto nyo sundan, well, babagalan ko naman step by step. So it's up to you. So ngayon, bigyan ko kayo ng 5 minutes. Gusto nyo bang yan na mismo yung ginagawa ninyo? O hindi, okay lang. The rest, yung iba gusto. Sige, ilagay nyo. Bigyan ko kayo ng 5 minutes ha. Ilagay nyo na sa Google Drive. Kasi lilipatan yung user account. From there, i-access nyo. Sige. So, pwede yung manonood lang. Okay lang naman, no problem. Na-video ko na. So basta, meron bang mag-try na gawin? Wala? So gusto nyo i-try? Sige, bigyan ko yung 5 minutes. Ilipat nyo sa Google Drive. Tapos switch na kayo ng user account. Pag kailangan yung video video ka pa. Just in case. Wala kasi ako tiwala sa sarili ko. Sana ba niya? Namin natin ang okay, so okay now, before we start ng import process, so remind ko lang kayo, dapat lagi yung mga floor plan nyo is in drawing, naka-layer. So bakit? Kasi dito mag-start lahat yan. Yung unang process, dito na yung for example, ito yung floor plan nyo, no? Na-trading mo na yan, wala mong gagawin, pinaka-importante sa lahat, kasi ito naging mistake ko ito dati, dapat save as mo to. And then, you will rate it as, kung ano man yan, for 3D model. So yan, kung hindi mo na save as yan, mau-overwrite lahat yan, babalik lahat sa simula. So bakit ganoon? Kasi lahat ng mga elements ng ng hindi kailangan sa 3D model is tatanggalin natin. Okay? So dimensions, text, mga tags, furniture, okay lang. Para guide natin kung mag-interior perspective ka. Lahat yan, mga door tags, window, mga yung property like that. It depends kung talagang pwede natin iwanan na lang din. So, now kung naka-layer ka, ganito ang nangyayari. Doon na tayo sa good side, di ba? Yan, kung naka-layer ka, as you check the layer, yan, dimension yung layer niya. And ito, check din natin kung anong layer nito. So, dimension din. So, okay din naman. Let's check yung text kung naka-layer ba. So, naka-text. So, ganito ang gagawin natin sa kanya. Pwede natin yan i-isolate. So, ibig sabihin, siya lang yung mga masiselect. So yan, sinelect ko yung mga layers na gusto kong i-isolate. Yan. So now, gagawin ko, lay ISO. Mag-i-input ako ng command na lay ISO. So lay ISO. Okay. Lay ISO. So ang reverse niyan, lay and ISO. Parang naluloko. Pero totoo yan. Yan. So yan, lay ISO na natin. Lay ISO. ISO. Yan. Enter. Yan. So ano nangyari? Nakita nyo,
naging dark yung ibang mga layers. Ibig sabihin, they are locked. So ngayon, ito na yung layers na pwede natin galawin, di ba? Okay. So yan, i-delete na natin or erase. Tapos, lay and ISO ko ulit ha, lay and ISO. Yan. So hanap ako ng mga layers pa rin hindi ko kailangan. So ito, kahit hindi ko na i-lay ISO, no? Madali ko siya masiselect. So kaya lang tayo nag-lay ISO. Halimbawa, may mga text din sa loob ng floor plan na may mga matatamaan, di ba? Okay, so and also yung mga hatches, no, tanggalin nyo din yan. Kasi mabigat yan sa SketchUp, no? Mabigat yan sa yung process na uploading. Bibigat yung, kahit yung mga hatch, yan o. So yan, tanggalin din natin yan. Pero ikaw, alam mo na naman sa sarili mo, kahit itong mga entourage ng mga kotse, so tanggalin nyo na lang din yan. Yan, so. And syempre, yung ibang elements na hindi mo kailangan. So ito, i-delete ko rin ito guys, ha, yan. Kasi nakasave as naman ako eh. Tanggalin ko na rin ito, ito lang talaga yung matitira. Okay, so from here, magtitira lang ako ng isang layer. So siguro layer 0, no? Pwede naman. So ito yung basic na ano muna ituturo ko sa inyo ha, basic na process. Kasi may maraming ibang process eh. Yung basic muna para lang ma-utilize nyo siya sa AutoCAD at paggawa nyo ng elevation. So ang gagawin ko ngayon, match property, the command is NA. Yan, NA match property. So as you hit enter, you will be asked kung ano yung source object. So ibig sabihin, ano yung paparehas mo sa kanya. Ipaparehas natin kasi siya dahil match property, di ba? So ito yung source. Na pag kinili ko ito lahat dito, yan, magiging kaparehas niya. Yan. So our intention or for this is mawala lahat ng layer dito. Yan, na maging konti lang yung layer. So yung ngayon nandyan pa sila, di ba? So mamaya mawawala na yan. Okay. Now ito mga to, kasi naka-group to eh, no? So ang gagawin ko sa kanya, explode ko lang yan, explode. So select ko lahat, X, enter. So okay lang yan, X, enter. Kailangan niyang naka-explode, hiwa-hiwalay dapat yung mga lines. Yan. So meron pa rin ditong malakas, no? So explode ko ulit yan. X, enter. And then match property ulit. Yan. So nakita nyo, ito rin nangyari. Now, para mawala na yung mga layers dito, yan. So ang command na gagamitin natin is purge. PU or purge, no? So ito lang naman yung pinaka-command. So after ng purge, kasunod lagi niyan is audit. Ito yun, no? PU, enter. So ano yan nga kasi, totally i-delete na yun dun sa dun sa ano, yung pagkaka-embed ng mga layers na yun within that CAD file. So ito yung CAD file na yun. So purge all, and purge all check items. So ito rin, purge all. And so check natin ha, yung layers natin kung nabawasan. Nakita nyo, may mga natira pa rin, di ba? So bakit yan may mga natira pa? Kasi yun, may mga nakachine. Nagaling din sa lock. So yan, ngayon, from here, so gawin ko sa kanya, lay ISO ulit. And then select ko, erase. Yan, meron pa dito mga layers na so ito, kagaya nito, mali yung layer. Erase ko siya, erase ko siya. So, purge ulit, purge all, and then audit. Yes, fix error, yes mo lang yan. Check natin yung layer. Yan, nakita nyo, meron pa mga ibang layers dyan. Kasi, bakit kaya? Dahil guys, nag-i-exist pa sila sa ibang mundo. Dito nag-exist pa sila dito sa mga layout mo. So, yun o. So, dapat totally mawala sila dun sa drawing file mo. Yan, nakita nyo? Yan, nag-exist pa sila yung mga lines na yun. So,
layout. So kasama sa delete sa layout, yung mga lines na yun. No? So yan, so wala na silang lahat. Na balik tayo dito sa model. And then, purge ko ulit. PU enter, purge all, and then audit. So check natin yung layer. Ayun, wala naman. Ngayon, may property line pa. So, ayan siya. Ito, hindi ko alam kung nasaan to. Check natin lahat to. Ay, alam ko na. So, huwag natin galawin. Pero ito lang kasi yun guys, itong arrow na to. Yan. Anyway, okay na yan. Konti na yung naka-minimize na yung drawing, ready na siya for model. And then again, Control S natin, ay Control S, save. So again ha, naka-save as dapat yan. Now, pwede na tayong pumunta sa SketchUp. So yan yung pinakaunang process na dapat na sini-check ninyo. So open tayo ng SketchUp. Ito na siya. Okay. So given that na naka dito, millimeters tayo. Check nyo yung mabuti ha kung pagpili nyo ng layout sa anong layer unit sa SketchUp, naka millimeters din. So, tignan niya ha, titinan ko kung sumusunod kayo. Well, okay naman, pinapanood nyo lang. So, millimeters. Okay, from here, import na natin yung CAD file. So, ito na. So, sa file, import, and then, teka lang, kinuha lang sa kusilisa. Iba kasi ito eh. Nasa documents yata. Documents. This busy siya. Pinawala ko sa na-save ka. Save as... Sa download siya na-save. Okay, open natin sa downloads. Downloads. Ito na, for model. Ito siya. Option, wala na kayong gagalawin dyan. Okay na yan. Kung ano yung unit niya. And then import. Close lang yan. Oh, So, ayan na siya. nice. Okay, so from here, so again ha, ang tataanan lang natin yung mga commands na kailangan ninyo, hindi ko i-discuss yung buong SketchUp. So kaya tandaan nyo ha, kasi hindi naman kayo SketchUp. So kumbaga, binonus ko lang to dahil gusto ko madalian kayo sa pag-elevation, tsaka roof, okay? So from here, we have a basic na command, selection, yan, yung arrow. So select, di ba, sa pag-select. So now, ang una nating process is ilalak natin yan. So right-click nyo lang and then lock. So yung lock is discarding ko lang to. So, kasi para pag nag-erase ako later, hindi madidelete yun. Kahit anong erase ko dyan, so let's say eraser. So reference lang siya na nakalock. Okay? So next, yung rectangle. So ito yung main na kailangan natin na command. Shape, so punta tayo sa rectangle or by default, nasa R yan. R na shortcut key. Okay, so from here, makikita niyo yung mga lines ang kapal, no? So pupunta lang muna tayo sa view. And then, naalisin ko lang itong profiles. Yan. So para doon tayo sa edge. Sabi na. Kasi pag naka-on yung profile, yung ano niya, yung parang outline, yung tawagin talaga is makapal yan.
gawin natin is profile. So again, ano lang to ha, personal preference. Okay, now, para mag-3D na natin siya, so you can be able to create 3D sa SketchUp pag sarado yung yung face na tinatawag. So 3D face, ayun siya. Diba? So pag open, so syempre walang face, diba? Now, pag na-close ko yan, na-extrude na siya and ready na for 3D. Okay, you can dictate a measurement. Nag-SketchUp ba kayo sa Viscom 5 na experience? Hindi pala, nakuha ka naman kayo. Okay, so yan. So rectangle, so lahat ng saradong face. Now, para magkaroon ng separation ng face, di ba? When mag-i-introduce kayo ng termination ng line, di ba? So hihiwalay na siya. Okay, yan yung principle ni SketchUp. Every time na meron kang termination dyan, yan, so different na siya for extrusion, di ba? So yung command naman ito is pull or push. So ayan siya. Nakita ba guys? Yan. So let's say gagawa tayo ng measurement. Sige, yan. So let's say 3 meters height na itong block na to, kung ano man yan. So click release. So click release ha. So from there, nakita nyo, meron siyang free movement pa. So click release ha, hindi click, drag, and release. Kasi pag click, drag, and release nyo, it will automatically, kung saan kayo nag-stop, that would be the measurement. So parang ito, click, naka-hold ako ng click ha, drag. Pag nirelease ko to, ayun na siya, tapos na ang laban. Yan o. Di ba? So dapat, click release, and then drag. So from there, na-type ako ng measurement. So 3,000, 3, 1, 2, 3. So nandun yun sa baba. Yan. And check natin yung dimension para walang daya. So ang dimension guys, ano yan by default? D. Nandyan yan na shortcut. Di lang ha, walang enter, baka malito kayo sa CAD. Yan. So if ever naman, you could check the toolbars. Yan. To check yung basic. So large tool set, check nyo. And ito yun. Yan ang dimension. So actually, ito yung mga icons ni SketchUp guys, napaka pambata, kumaga visually, you can and the information, pag tinapat niya yung mga info, di ba? Hindi siya komplikadong intindihin. Yan. So, scale, di ba? Nakita mo naman. So, offset. So, meron lang mga ilan na medyo hindi mo malalaman, paano gagawin ng following, tsaka offset, di ba? So, yan yung pinakakailangan natin for today sa bubong. Okay, now, going back, i-3D na natin yung floor plan muna. So nakuha nila yung principle ng pag-3D, di ba? So, pwede naman na from that CAD mismo ako mag-3D. So papakita ko sa inyo ha. So ito option to, and kaya lang kasi itong dati pag nagka-CAD ako, well, pag nagka-CAD talaga ako, gusto ko yung sa floor plan, may centering line. Yan, meron akong ganyan, center, nakita nyo? Yan, may centering line ako. Yung mga drawing ko. Kasi kung wala yan, you could trace directly ito, Pag nag-line ka lang dyan ng maliit, nakita nyo, nagkakaroon siya ng face, di ba? Kaya lang, itong na to is matagal, Yan, line mo ba yan, lahat-lahat, di ba? So nakikita yan, di ba, matagal. So kaya hindi nyo ginagawa ako. Pero pwede naman, kung talagang nilinis mo at ang itinira mo lang na lines is yung wall, pwede naman yan. So now, ito na yung ginagawa kong process na mabilis. So, mag-ano na ako ng portion na may sasara ko yung pinaka-perimeter. Yan, so pinuha ko muna yung part na yon, and from here, pinuha ko itong part na to. And for this one, yan. So sinara ko lang yung perimeter, yan na siya, di ba? Na may mga excess lines, pwede mo nang burahin yan. Kanina, di ba, nilak natin yan. Hindi yan nakalak, pakita ko lang sa inyo, hindi yan nakalak, mahirapan ako magbura, hindi ko pwedeng iganto kasi mabubura din siya, di ba? So kaya ako siya nilalak, na para kahit tamaan siya ng erasing tool, hindi siya mabubura. So mabilis yung process.
Okay, now from here, meron na tayong building footprint. Okay, are you following? Are you having fun? Okay, tuloy tayo ha. So now, extrude na natin siya. So using push or pull. So you click release and then yan na siya, di ba? So top of beam na tayo agad. So ano ba yung top of beam? 3 meters, basic yung ano natin, di ba? Usual. Ang mali, 300 na tayo. Makapakita ko sa inyo, baka sabihin niyo may daya. Yan, so measure. Nilagay ko siya sa P yata or sa U. Yan. Click release, drag. So yan ha, nasa 3 ano pa siya, no? So kahit meron dyan measurement, you don't need to put yung ano ha, yung cursor mo doon ha. Sa pag type ka dyan ng type na ano, automatically doon yung pupunta. Yan. Yung number yan, no? Siyempre, ang type ng number, kailangan mo lang. 3, 1, 2, 3. So 3,000. So ayan na siya. Diba? So, nagigets nyo na yung next natin na gagawin. So, titrace na natin ngayon yung floor plan. So, para matrace natin yung floor plan, so, di-delete mo natin itong face na to. So, we call it face nga. Yan, delete natin yung face na yon para makita natin yung loob. Diba? Now, kung ayaw mo i-delete yung loob na I suggest, delete mo. Pwede mo naman gamitin yung, press mo na sa keyboard K. Yan, mag-i-invisible siya. K. So, pero ako mas gusto ko delete na lang siya kasi wala, gusto ko lang. No. Yan. So mas gusto ko nakita ko yung loob. So ginagawa kong separate kasi na group yung ano, yung interior walls. Now from here, babakatin ko na yung ano niya. Pwede ko rin i-key, no? Babakatin ko na yung floor plan. So nakita nyo dito may mga lines dyan, di ba? Yan. So mag-i-introduce na rin ako dito ng line. Vertical para makita ko na magkaroon ako ng cutting point, di ba? Or separation. Yan. So ito hiwalay na siya. Kaya the problem with this, wala pa tayong window sill. Ay, yung door height, di ba? So kung gagawin ko naman dito, para mabilis, gagamit ako ng move na command. Ito, so yan na, move. Okay, and then so for example, hindi ko pa siya select, no? Select ko muna yung line and then pili ko yung move or M sa keyboard shortcut. Now, gagawin ko sa kanya, lalagay ko itong line na to to a specific height para magkaroon ako ng another line para maghiwalay siya. Okay? So pag kinilig ko siya na ganito, yan, wala nangyayari, di ba? Hindi siya pupunta dun sa taas. Ginaw, para mangyari na ano siya, ma-duplicate. Ayun, hatas sa keyboard, ma-duplicate. Pe-press ko yung control sa keyboard. Yan. Nakita niyo, lumabas yung plus sign. Yun, nakita niyo yung plus sign. Yan. So, pwede ko na ngayon i-drag align sa this axis, di ba? Para to secure yung alignment niya dyan sa blue axis, pwede niyo i-press sa keyboard na yung arrow up. Yan. Nakita nyo kahit anong drag nyo ng mouse, nakasnap siya dun sa blue axis lang. Kasi dun siya kailangan pumunta, di ba? And then, tatype na ako ng door height. So, 2150. So, actually, 2150 ganyan guys ha. So, bakit? Kasi yung pinto itself, yung standard niyan is 2.1. Kaya lang kasi di ba may hamba pa. So, yung hamba, yun yung 50 paikot sa taas, di ba? So, nasabi ko niyata sa inyo yun, di ba? Yun, okay. Now, proceed na tayo dito. Okay, for the purpose, sabi ko nga sa inyo, for the purpose of, of CAD lang. So, okay na yan. Sa CAD na gawin yung detail ha, ng pinto, ng bintana, kung ano man. So, kasi mamaya, napakita ko sa inyo kung ano mangyayari dyan. Okay, now next, ito naman. From here, pwede rin naman na ganito ang gawin natin diskarte, no? So, dahil meron na tayong existing na door height, ito, di ba? Ano yan? Gagawin ko dito, kiklik ko na itong line, and then M, and then i-duplicate ko ulit siya. Siyempre, I need to press control, di ba? And then, click ko siya. So, para mag-snap ulit siya sa blue, press ko ulit yung up.
So as I drag it, nakasnap siya doon. Nang para hindi na ako magka-type ng measurement, ang gagawin ko lang sa kanya, tatapat ko lang siya dito. Yan. Ibig sabihin, i-align niya na yan dyan. Yan, mag-snap siya dyan. Tatapat ko lang dito. Yan. Okay, so ganun din. Halimbawa, meron ko dito object. For example, ganito, may poste dito. Yan, ayoko mag-type ng measurement, pero meron na akong reference na height ng measurement ng column na to, kung ano man to. Click, and then tatapat ko lang siya dito. Yan. So, parehas na yan ang height. Diba? Then, halimbawa, dito may poste. Gusto ko siya ang height, 3 meters. Ayokong type or kalimutan ko yung height. Click, tatapat ko lang siya doon. Yan, mag-snap yun doon guys. Ha? Snap. Click release, and then yun, snap. Okay, now moving on. So ito na, meron tayong window height. So click ko to, gawa ko ng line. So yung line L lang ha. And then this one, L2. Yan. Door naman, babakatin ko lang ulit siya para magkaroon ng opening. May mga cases guys na na matagal gamitin yung SketchUp na masasabi mo, ay, sa kanto na lang mismo gagawin. Pag maliit lang yung gagawin, yung bawa, or hindi complicated yung design. So okay naman na sa Canva na, pero pag lalo na bubong, so dito kasi mabilis gawin yung bubong, papakita ko after this one. So ito naman, syempre window to, di ba? Nakita na sa floor plan. So gagawin ko, click ko itong line na to, and to add selection para dun sa kabila, hindi ko na ulitin. Press ko yung control to add sa selection. Kasi pag hindi ko pinress yung control, ang nangyayari, if I click here and mag-click din ako sa other side, mawawala yung selection ko sa kabila. Tingnan nyo, di ba? Mawawala yung dito. Okay, so I need to press control para ma-add sa selection. So for example naman, meron ka na-click accidentally, di ba? Yan. So para mawala naman siya sa selection, press mo yung control tsaka shift. Yan. So ibig sabihin, every time na ma-click ka, it will be deselect naman. Remove from the selection. Okay? Yan. So nakuha ko na yung mga lines na gagawan ko ng na for the window sill. And then press na ako ngayon ng move. From here, so kahit saan, actually pwede. Pwede dito, pwede dyan. So pinaka-simple na ginagawa ko, doon sa pinakamalapit na edge, which is ito, no? Yan, so from here, press ulit ako ng control, ha? Yan, para ma-duplicate siya. So, establish yung origin, first click, click release. Yan, drag ko na siya vertical. So, pwede ko naman hindi i-press yung arrow, no? Basta as long as ang kita ko nasa blue siya. And then type na ako ng window sill. For example, the window sill is 500 lang. So, ayan, 500, enter. Ayan, meron na ako window sill. Okay. So, hindi ko siya i-detail ng 3D guys, ha? Ganyan lang for the sake of utilization lang muna sa Siguro pag para hindi muna kayo ma-overload. Kapag for perspective na tayo, sige, tuturuan ko kayo. Okay, ito kasi, no? Okay, ito diba, naka 2D pa siya. Pero pag pinush mo to, pwede ka na dyan gumawa ng fake na window sill. 150, thickness ng wall. So ito yun, yung thickness ng wall, di ba? Kasi pag mo perspective ka, ganito lang naman yung view mo, di ba? Yan naman yung view mo, tama? Yan. So, hindi ka naman, pero pag chinek mo yan dito sa loob, it's a prank, di ba? Okay. So yung ganito kasi pagmamodel, ganito ako nagmamodel pag wala akong interiors. Kasi magaang yung file. So kaya ito yung tinuturo ko sa inyo. Na, bawa, hindi naman sa hindi kalakasan yung PC mo, di ba? Or gusto mo lang magaang yung file. Minsan ako ganun kahit medyo malakas yung PC. Gusto ko magaang yung tawag dyan, polygons, yan. Kasi pag ganito ginawa ko dyan, tao sa inyo ha, pwede naman na ganito, no?
bigyan ko lang kayo ng introduction para maibitin natin. Yan, so pag tinignan nyo, talagang meron yung thickness ng wall all the way from yan, inside and out, diba? So yan, pwede naman yung ganyan. Okay, so yan, so ganyan siya. Pwede nyo hindi butasin ha, pagsakad. Yan, ipapakita ko sa inyo, ito butas, ito hindi butas, ito butas. Okay, now, next naman natin na process, let's say yan, okay na, lagi natin ginagawa is ginugroup natin yung group. Kasi ito, easily modifiable pa siya, di ba? So para kailangan natin siya maging solid or to separate each element, ginugroup natin siya. So triple click. So bakit triple click? Para lahat ng connected sa kanya na object will be selected. So pero ingatan niyo yung pag-drawing. For example, ito nakadikit siya, di ba? Tapos nag-triple click ka, masasama siya sa selection. Kita niyo? So dapat malinis talaga yung pagkakagawa niyo. So triple click and then group. So paano ba yung group? Right click, ito lang siya. Yan. So pag minigroup ko siya guys, tingnan nyo, hindi na siya basta-basta na push. Di ba? And pag minug mo, isang buo na sila. Diba? Para ka nag-scaled model na. Now, to edit that, may option pa rin naman, double-click mo. Diba? And you could parang go inside this, the group. Okay, na to disable yung editing process, click ka lang sa labas niya. No? Yan. To edit, double-click. Pag done ka na sa pag-edit or modify, click ka lang sa labas. Click ka lang. Okay, now, nakuha ay pag-model. Ganyan lang, butasin nyo lang muna. Well, baka tawag dito, ma-figure out nyo na, paggawa ng bintana So, pero hindi mo na yun natin. No? Okay, now, next naman, gagawa tayo ng bubong. Okay, so, sa bubong, syempre, kailangan natin kung ano yung building footprint, di ba? Ano yung gagawa mo ng bubong. So ito, simplify ko lang ito, tatanggalin mo lang itong nakano. Gagawin ko, ipapantay ko lang siya dyan. Yan. Okay lang naman yan. So ito na yung gagawa ko ng bubong. So next process from here, di ba, pag drafting kayo, di ba, meron ka dyan offset ng ng roof eaves, di ba? Yan. Okay? So from here, hindi natin kailangan yung kasi nagkakaroon na ng 3D face, di ba? Pag-offset ako ng 1.2, yan. So may iwan yun, so i-delete ko siya. Ayun. Ganito ko siya i-delete. Pwedeng i-hide ko muna yung floor plan ha. So meron tayong yung wall, hide ko muna. So click ko siya, right click and then hide. Yan. Para ito, i-delete ko lang muna to. Yan yung kailangan yan. And then unhide. So dito, edit, tapos unhide last or all. Okay. Para ma-visualize nyo. Now, mag-i-introduce na ako dito ng yung 45 degrees. Diba? Naging 45 degrees tayo dito. Diba? 45 degrees. Tapos profile ng bubong. Diba? So itong kayo na to, i-rotate natin. Sabay rotate. Yan. So, i-rotate natin siya while duplicating. Diba kanina sa move, pinipress natin yung control para ma-move siya and duplicate. So, sa atin ngayon, ang gagawin natin is rotate while duplicate the line while rotating. Okay? Ito siya. So, select the line. Okay, and then clicking rotate. Dapat selected muna ha. Now, click release ako dito. So, establish ko na yung origin. So, yung 0, 0. So, click release. Kung ano yung rotate ko. And then, snap ko muna siya sa 0, 0 axis. So, ito yung 0. Kahit saan dito ha. Kahit dito, kahit dyan. Basta along that blue, kahit dito, pwede. Yan. Now, rotate ko na siya. Yan. Nakita nyo? Nasisira, di ba? Kasi hindi pa nakapress yung control. So pag pinress ko na yung control, yan, nag-duplicate na siya. Ining line, meron na yan.
Next, i-ano ko na, i-dictate ko na kung ano yung measure, ay kung ano yung angle. So, type ko 45, di ba? 4, 5, enter. So, ayun yun, 45. So, ulit ha. Ang nakikita niyo, baka sabihin niyo may daya. Clicking line. Yung shortcut ko dito na nilagay, Control R. So, pero Q yata yan by default. Establish origin along that axis para maano yung 180 degrees or 00. Click, drag. So, wala pa yung control. Press ko yung control, magkakaroon ng plus sign. Yan. And then, type 45, enter. Okay, so now, ano ba yung ginagawa ko ngayon? Kailangan ko makuha yung pinaka-gitna niya, di ba? So ito, pag nag-line ako, lalabas to guys, yung midpoint na yan. Sayang, mararamdaman niyo yan. I-attempt niyong hanapin, tapos along that line, mag-snap na yan. Yan. So, ibig sabihin, ito na yung pinaka, this should be the highest peak. Or apex, no? So type ka lang ano height. Sorry. Height ka lang ano yung apex height mo. Let's say 1.5 meters. So yan. Gumawa ako ng profile. Yan. Meron akong profile, meron akong path. Yung path, yung kailangan dito sa paggamit ng follow me. So ano na yung nangyari? Click ko yung path and then click ko yung follow me na shortcut or command, and then click ko na yung profile. Yan. So susundan ng profile yung path, di ba ulit? So clicking path. So actually guys, ito yan yung line, no? Kaya lang kasi iisa-isahin mo ang tagal. So pwede naman mismo yung face, di ba? Okay? So be sure na malinis kasi pag may ganito ka, yan susundin niya. Tignan niyo mangyayari. So click the path and then click the command, yung follow me. Move ko lang para makita niya. Ulit. Click the path, click the command, and then click the profile. Ito yung profile, diba? Yan, susundan na yun. Okay? Ulit, click. Yan na, may bubong ka na. Kaya lang, ano ba naman yun sir, ang pangit, di ba? So, meron pang final na gagawin dyan. So, triple click natin, right click, and then intersect with model. Yan. So, erase mo na ngayon yun. Pag hindi mo in-intersect, guys, ang mangyayari sa kanya ganito. Yan, hindi mo siya malilinis, affected yung ibang portion, di ba? Hindi siya magkakaroon ng cutting edge. So kaya kailangan, para magkaroon ng cutting edge, intersect with model. Yan, nakita nyo, nagka-line dito. So yan, pwede mo na siyang malinis to create that specific na check mo mabuti kung ano yung ini-erase mo. Baka siya na yung pinaka-roof, part ng roof. No? Yan. So hindi ka na nag-45 degrees na nagpukumahog ka, di ba? Ang hirap nun. Kahit ako, hindi na akong magkakaroon nun eh. Yan. So yan, di ba? Kahit anong shape niya, no? So, tingnan natin ha. Kahit anong shape pa ng building, kahit let's say ito yung bubong ha, kunyari, yan yung bubong, shape ng bubong, ganyang kalaki. Yan. Ngayon, sir, saan nakukuha ng 45 degrees? Di ba kayo na, di ba random lang? Pwede ka mag-try and error. Ang tanong, sir, saan nakukuha dyan? Dito ba? Dito. Di ko alam. Yung pinakamahaba, yung pinakamahabang axis, no? Yan, na makukuha mo yung gitna. So let's say ito, di ba? Ito yung pinakamahaba niya. Dito ko rotate and then control 45 degrees. And then yung gitna. Yan. So dito ko kumuha ng profile. And then ito na yung height, di ba? 2 meters. Yan. So ito na yung profile. Ito na yung height. Ay, yung
path. So check natin. Pwede naman kayo mag-trial and error dito na makikita nyo kung saan yung mali. Follow me and then the profile. Yan. So tingnan natin ha kung tama ba. So triple click natin siya. Check natin ha, baka mali siya. Ay, sorry. Intersect with node. Sabi ko nga, pwede nyo naman i-try and error. Siguro yung mga, pag natutunan nyo na to, yung mga drawing nyo siguro may mga bubong na ulit, no? Hindi na rin nagka-flat draw. Diba? O yan, tama, di ba? Tama yung pula ko na yung mahaba. Pula? Pula ako lang yan. Dahil yung mahabang axis, di ba? Ang pipiliin nyo. Tama. Basta yung pinamahabang length na perimeter. That will serve as your reference for your 45 degree. Yan, di ba? Pero kung lahat yung 45 degrees mo, di ba? Baka flat truth na lang, di ba? Yan siya. Ngayon, kung ano yung pinili mo, ito yung magiging height na yun. Yan something, you know, siya, rebuong na, di ba? So, yun lang. Tapos, kasi balik na sa original kanina ha. Okay, ang next na natin is ilalagay natin, ibabalik na natin siya sa AutoCAD. Siyempre, ay yung pinaka-goal mo, kailangan mo siya ibalik sa AutoCAD para hindi ka magpa-project ng lines. Hindi ka rin kahit i-repeat mo nga ito, hindi ka magsasawa, di ba? Ang bilis lang, di ba? Ganyan. So pwede rin pala ito guys, halimbawa sa handrail o kaya baluster. So example lang yung ng baluster. So let's say ito yung baluster, di ba, bilog. Tapos meron kang profile. So ito yung profile mo. Teka. So nilakihan ko lang ha. Let's say baluster to or column na may design. So let's say iyan siya, di ba? Or molding, whatever. Yan. So yan, ginawa ko yung path, ginawa ko yung profile. So click yung path and then follow me command. Click. And then click mo na yung profile. So ayun na siya. Yan. Diba? Sa mga baluster, sa gutter, pwede din to, no? Sa gutter. So, which is ito, gagawin din natin muna pala. And then, pwede, sige, gawin natin yung gutter. Pakita ko lang sa inyo. Yan. Yan. Okay, sa gutter, so ang gagawin ko muna dito, sabi ko nga sa inyo, di ba dapat nakagroup yung each element. So, i-group ko din yung lubong. Okay na, nakagroup na siya. Gagawin ko naman from here, duplicate ko muna siya. Yan, duplicate para makuha ko yung path. So, kailangan ko kasi ng path ulit, di ba? So, yan, dinilit ko. And then, explode ko muna siya. Yan.
So ito yung gagamitin kong path ni gutter. So siyempre, di ba yung ang path niya, yung sa bubong din. Now from here, kahit sa part, no, kahit dito, kahit dyan, imagine nyo lang kung saan mas makapupwesto yung profile. Let's say ito yung profile ko. Yan. So okay lang yan pag nagkaroon na ng face. And then, design ko na yung profile ng gutter. Yan. So from here, click ko na yung path. And then, follow the command. And then, the profile. Yan. Ganun lang kadali, meron ka ng gutter, di ba? Tapos, i-group din natin yan, syempre. Nalagay ko na siya dun sa bubong. Ganyan, mag-snap naman yan. I-gutter ka na, isang ka pa, diba? So, yung ceiling, ganun din yung concept niya. Mag-rectangle ka din muna. So, sige, gawin natin ha. Well, pwede naman from here. Yan. Ito, hindi ko siya i-delete. Gagawin ko lang, i-group ko to as another element, di ba? Group ko din yung so, makikita nyo mamaya, hiwa-hiwala ito. Yan. So, height ko yung gutter, height ko yung bubong, at yun tapos ito na yung ceiling niya, di ba? So, tingnan nyo na kung anong gusto nyung design sa ceiling. Let's say yan. Wala. Gusto mo, ganyan yung ceiling mo, balik mo, di ba? Ayan. So, kaya na bahala, diskarte niya na. Okay. Now, punta na tayo sa pinaka, yun na, babalik natin sa CAD. So, pupunta tayo sa views, and then, check niyo kung wala yung mga view toolbar. Punta lang tayo sa view, and then toolbars, and then locate yung views. Ayan. So, tingnan niyo kung sa labas, yun siya. Okay. And then, close na natin ito siya. Now, syempre, front elevation. So, ayan. So, yung iba, nagkakamali, sinasabi front elevation to. So, hindi yan front elevation, guys, ha? Kasi meron niyang, unlock ko lang muna. I-delete ko lang itong isa na to. Yan. So, front. So, dito front elevation, gawa ng, meron yung vanishing point. Diba? Yan, nakikita nyo, diba? May vanishing point, may depth. Diba? So, para maging siya, tandaan nyo na ito ha, gagawin nyo na ito pag nag-thesis kayo. Tapos, di ba naman kayo nag-sketch up ng script. So, punta tayo sa camera, and then this should be parallel projection. Yan. So, para, na siya? Di ba ganyan ang elevation? 0, 0, walang vanishing point. Okay, and then, from here, punta tayo sa views, animation, and then add scene. Save na natin yan. So before that, pwede natin i-click itong zoom extend para mag-focus siya ng maganda. Yan. Animation, add scene. So this, okay lang yan. And then meron ka lang dyan scene 1 or pwede mong i-rename yan as your front elevation. Yan. So next naman, add scene ka ulit. So right. You could use pan. Huwag mo i-orbit ha, kasi pag in-orbit mode yan, magaganyan siya, no? So, dapat ang gagamitin mo itong pan or hand tool. Yan, para ma-focus niya. Then, right-click mo dito sa mga viewports. Right-click and then add. Pwede mo rin i-name, pwede mo mag-muna. And the next, likod, no? So, that should be front, right. Hindi ko pa na-update. Tapos rear. Rear muna guys ha, paikot, di ba? Dapat ito floor plan mo. Dapat front, right, tapos rear, tapos left. Dapat yung viewports na pag sa drawing nyo, dapat ganyan yung layout or yung pagkaka-introduce nyo ng rear, add scene, tapos left.
May bottom pa, pero hindi na kailangan niya. Left. So add. Yan. Update. Pwede yung animation eh. So play animation. Kung yung nangyayari sa kanila. Front. Right. So imagine kung nakadetail yung ano nyo, no? Yung 3D ninyo. Okay, so balik tayo dito now. Front elevation, ganito lang yan. File, tapos export natin to 2D graphic guys ha. 2D graphic. Okay, 2D graphic. Ulit, file, export, 2D graphic. And then, yan, front elevation. Diba? Sa documents na lang, front elevation. 2024. Wala kayo ibang gagawin dyan. Export nyo na lang. So yan, ang bilis, di ba? Now, check na natin yung file. Saan na yan? Front. So, ayan na siya. Wow. Diba, open ko lang yung pinaka-CAD file nito ha. Ako sabihin niyo may taya. So ito kasi yan yung nakaraan nilexon ko din sa ibang section. So ito na yun. So select yun ang lahat yan. Kasama yung tao, gusto nyo. Pwede naman. Select all, Control C. Tapos lipat lang kayo sa kabilang drawing. And then Control V. Yan. So yung tao, gusto nyo, group nyo na separate, no? So select nyo lang siya. Para maging solid siya, Control X nyo, Control X, and then Control Shift V, paste as black. So yan, solid na siya. Hindi kagaya nito, tingnan nyo guys. Iwain-wala yung mga lines niyan kasi SketchUp ganyan siya. Hindi siya polyline. Check natin kung ba yun na mag-polyline. Type ko join. So yung mga nag-iiwalay talaga. Hinihiwalay din talaga sa huli. Yan. Sabay ganun. Okay na. Wala. Okay. Yan. Now, dito, ang twist lang dito guys, sa SketchUp, pero na solution na naman. No? I-remind, ano ko lang kayo, heads up. Yung mga lines dito is, hiwa-hiwalay yan every termination point. Yan, no? Magaya niyan, hiwa-hiwalay. Nakita nyo? Dami. Ilalabas ko Ayan. Yan, nakita na iba-iwalay. Pero meron naman solution dyan na huwag niyong kakalimutan kung gusto niyong solid yung line. Select niyo yan. And then overkill. So parang joke yung gumad, no? Parang games. Pero totoo yan ha. Okay. Tatotan is overkill. Overkill. And then yung i-enter, yung mga sasabihin kasi yan na kung ano. Overkill. Enter. Enter mo na. So ano ba nangyari doon? So wala na, i-overlay niya yung mga lines. Yan. Nawala na yung mga putol-putol. Konti na lang. Ulit, overkill pa ulit. Overkill. Okay. Yan, di ba? Papakot na siya. Kasi kayo na, putol-putol yun. Ito rin, tingnan natin. O yan, isang pula rin ito. Kanina may putol-putol yan. Kada wala pang overkill, yan, putol yan dito guys. So, yan, putol. Tapos nung in-overkill mo yan, buo na siya. Yan, isang buo na. Well, actually guys, ganito yan ha. Break ko lang yung line ha, break. Actually, yung tinuturo ko nga sa inyo, dapat to, dito naka-overkill yung portion na to. Yan, ito lang overkill natin.
Yan. Kasi dapat pag nag-elevation kayo, itong portion ng bubong na to guys, dapat mas makapal yung line value nito. Ha? Let's say, ang line value nito, 0.2. So bakit? Kasi mas malapit siya sa view. Tapos ito naman, mas manipis. Papakita ko sa inyo sa 3D mamaya. Kung hindi nyo masyado na nagugulan kayo. Ito mas manipis. Let's say, yan, 1. So kasi pag tinignan natin sa 3D, di ba, mas malapit yung view sa atin itong portion na to. Gigets? Gigets ba? Ito nandun sa likuran. So, ayan, ganyan dapat siya. So, kahit itong bubong na to, dapat ito mas thick yung line value nito. So, pwede nyo naman gamitin yung layer ng wall, no? And then ito naman nasa likuran. So, di ba, ang ano natin is color 3 is green. Yan. Ibig sabihin, mas makapal yung layer value nitong itong bubong na to. So, balik tayo ulit sa 3D. Yan. So, yan siya. Gets niya ha? Okay. So, yan. Okay, na-gets ba? Nakuha nyo? Well, you could try. Binidyo nyo, subukan nyo ha. Yan, the intention, again, so check natin ang alignment. So, alam nyo naman na dito galing yan. So, check lang natin. Ginagamit yung pang-align dimensions. Dimension line. Move ko lang to, papantay ko doon. Yan, diba? Pantay siya. Ito kasi yung wall na to, yun ang gilid. Pati yung mga walls ha, dapat ito, ganun din. So, itong walls na to, nasa harap siya ng view, di ba? Papalitan mo rin na yung values. Ito naman, nasa bandang likod. So, pwede itong color 3. So, ganyan tayo dapat ka-baliw. No? Hindi naman. So, kasi mas maganda yung elevation pag ganyan. Na hindi siya flat yung line, pare-parehas ang line value. Tama? Nagagets niya ha? Balik tayo sa Viscom 1. So, dapat yun ina-apply nyo sa CAD kasi digital na nga yan ha? Sige, try nyo kung gusto nyo subukan. You could ask me kung ano naging problema. And so meron pa tayong 1 hour, you could proceed to do sa work. Or again, you could try ha. And then you tell me kung ano yung naging problema. Sige. Sige ha, pwede yung subukan. Alam mo yung tanong kayo sa akin.